May mapapahiya na naman itong mga bangag at mga bahagang buntot. Hindi marunong lumaban kung walang mga kakampi, in short, mga iyakin. O ito, takam na ang mga investigador ng ICC na maimbestigahan at madiin sa kasong crimes against humanity si former President. Kaya habang natatakam itong mga sawsawiro at pakialamiro sa ating sariling soberenya, ay nabibiti naman at napapahiya itong mga buang at protektor ng mga drug lords at kriminal na umaasa talagang gugulong ang kaso. Tulad nitong Commission on Human Rights, itong si Trililing na ambisyoso, itong si Virus, itong si Saba, itong si Timbaluslos na gustong linisin ang daan sa 2028 para siya maging Pangulo, kasama ng mga minions niya sa Kongreso, si Lisafer at marami pang iba. Ito na mga protektor ng mga drug lords at mga kriminal ay tahimik sa mga malalang problema ng bansa tulad ng mga batang nagkakawalaan, at pag nahanap naman ay wala ng mga buhay at tanggal na ang mga internal organs nito. Mga baha, bagyo at kagumot-gutuman ng mamayang Pilipino. Bakit kaya tahimik sila? Pero dito sa pagdidiin kay FPRRD sa ICC ay talagang may ingay sila. Lalong lumala ang pananabik ng mga protektor na ito na gumulong ang kasong isinampa nila sa ICC laban kay FPRRD. Ngunit, maraming dahilan kung bakit ayaw pagulungin ng ICC. Una, ang niluto nilang kaso ay kulang sa sustansya. Kumbaga hindi masarap. Pangalawa, problemado sila kung paano nadagdagan ang sustansya ng kaso ng crimes against humanity na isinampa nila kay FPRRD. Kasi ang requirements pala nito, kailangan mismong ang gobyerno ang magpasa nito at magbibigay nito sa korte at dadaan ito sa Department of Foreign Affairs at ibibigay ito ng gobyerno doon mismo sa ICC. Kaso paano mangyayari yon? Problema nila ngayon, matagal nang kumalas ang Pilipinas sa ICC. Yan ang malaking problema nila. At ang pangatlo, ayon kay Attorney Cristina Conte, kailangan munang makasuhan ng crimes against humanity dito sa Korte ng Pilipinas si FPRRD. Ngunit paano yon? Hindi na nga itinuloy ng ombudsman ang investigasyon kay FPRRD kasi sa bawat pag-iimbestiga nila, lumalabas na chismis lang ang pagkakadawit ni FPRRD sa mga krimen na nangyayari. Panuorin natin itong panayam ng Tid Filon kay Atty. Cristina Conte. Ano po muna po ang inyong assessment doon po sa naging pagharap ni dating Pangulong Duterte sa naging quote-unquote investigasyon ba ng Senado dito po sa war on drugs? Dalawang bahagi siguro. Kung for entertainment, na-entertain naman tayo, kung nadagdagan ng impormasyon, medyo. Pero kung para sa legal purposes, palagay namin may dagdag na konting pwedeng maisumite sa International Criminal Court patungkol dito sa crimes against humanity. Pero kung may nabuo bang kaso laban kay Presidente Duterte, kumbaga dito sa Pilipinas, mukhang hindi pa malinaw dahil gulo-gulo din yung mismong statements niya. Kaya kahit pa sabihin natin na, di ba umami naman siya, kailangan pa po ng dagdag ebidensya para makapagbuo dito sa Pilipinas ng kaso. Kaya let's not get ahead of ourselves. Okay. Ma'am, yung binabangkit nyo na maaaring may makuha ng kaunti para po sa ICC case, yun ho bang transcript nito ang kakailanganin? Sino kaya mag-i-initiate nyon para makuha ito at mapag-aralan po ng ICC prosecutors at magamit ng ebidensya kaya? Una, ako, alam ko nakatunghay, nanonood yung mga ICC investigators. So, alam na nila ito, namomonitor nila to authenticate. Kumbaga, siguraduhin na hindi mali, official, walang editing itong video na pinanood nila o yung transcript na matatanggap nila.
sana yung gobyerno yung mag-abot nito para official talaga. Kung miyembro pa sana tayo, dadaan yan sa DFA, tapos iaabot sa court. Pero kung walang magsasubmit na sa ganung paraan, di mukhang mapupunta na naman sa mga biktima yung responsibilidad na yun. Yung burden, mapupunta ho na naman po sa mga biktima. Ma'am, mahalagang bagay po ba yung pong in fairness kay Senator Risa Ontiveros, and we salute her, kasi mukhang ito po ay me against the whole world na nangyari dito. Siya po ang bright spot during the hearing, if I may say so. Siya lang mag-isa, wala siyang katulong eh. Agree. Opo. Ma'am, yung po sinasabi ni Ma'am Risa na specific cases na do you accept the responsibility? Inaako mo ba ito? Ayaw pong sagutin ng presidente. Kasi isa rin siyang abogado, di ba? Yun ho ba'y malaking bagay kung sakasakaling sabihin mismo? Ito ho, theoretically, ng dating presidente na, inaako ko din yan, yung pagpatay dyan? Oo, sana. Kasi ibig sabihin, he takes responsibility not only for the policy, but also for its consequences, yung results. Yun yung pinupunto ni Senator Risa sana Para kumbaga, no questions. Kumbaga, malinaw na malinaw at hindi niya na pwedeng i-qualify pagkatapos. Nga lang, yung pagtanggap niya, yung pag-ako niya ng responsibilidad, kumbaga, sabi niya, hindi ganyan. That's not what it means. Kaya, kumbaga, maganda na umamin, pero it would take a little bit more to connect, kumbaga, the policy to the results or to the consequences. Ang palagi kong iniiwasan ni Presidente Duterte dito ay yung direktang involvement dun sa mga individual na kaso. So, kunyari ang kaso nung kay Kian for homicide ang naisampa doon. Pag sinabi niya, ako ang responsible para dito, responsable pala, no? Tukol dito, baka pwedeng mahanapan ng koneksyon na, ulitin natin yung, or balikan yung kaso at ulitin yung investigasyon patungkol doon sa who is most responsible, particular doon. Kung isa kasing murder yan at homicide at merong biglang sisusulpot at sasabihin, umaamin ako, syempre, mapapabalik ka dun sa kaso. Kaya lang, sabi nga namin, yung punto din talaga ni Senator Risa dito ay siya ang pinaka-responsable sa pangkalahatan. At ang krimen na yon ay crimes against humanity. Sa ngayon, wala pang kaso na nakasampa dito sa Pilipinas. Pero meron na sa ICC. Kaya iyan dun magagamit yon. Opo. Yung pong pagsasabi na yung death squad ay binuo para yung kriminal, ay tatakutin nila kapag hindi mo ito pinatay, ikaw papatayin ko. Kaya patayin mo na yon. Di ba napakinggan niyo po yung ganun pong kwento? Ano po ang inyong basa doon? At meron bang pakinabang dito ang ICC sa usapin po ng pagkakaroon nga ng matibay na kaso laban po sa dating presidente? Ako, yan yung isang importanteng punto kasi una, umamin siya na ako ang responsable, pero binabawi. Pero bumaliktad ulit yon dahil inaamin niya dun sa modus operandi. Kumbaga, maiko-connecta mo yung polisiya dun sa nangyari o sa resulta na may mga namatay dahil ang inuutos niya o sinabi niya, inaamin niya na ito dapat ang kalakaran, nanlaban. At yun nga yung naging resulta at yun yung naging dahilan ng mga pagpatay. Kaya yung pag-amin niya dun sa modus operandi, importante yan na connection doon sa iniiwasan sana niya na hindi ako responsable sa patayan, pero inutos mo pala na ganito ang paraan. Kaya nung maring ilatag sa kanya yung mga patayan na nangyari sa ganitong sirkumstansya, yung kay Kian, precisely, ganun ang lumabas. At hindi niya ito maitatago doon sa, naglolokohan, joke lang yon o kaya exaggeration lang yon. Ang sabi ko naman, palabanin mo. Dun sa kaso ni Kian, napatunayan na nagsisinungaling yung pulis at parang ang siste ay nagkaroon ng set-up. Kumbaga, sinet up ng pulis na kunyari nanlaban si Kian. Kaya mahirap niya nang itago to na parang hindi ko naman sinabi na lokohin nila o pikiin nilang ebidensya. Pero nameke na ng ebidensya at ng naratibo yung pulis. Kaya hindi niya pwedeng iwasan yon how it was implemented on the ground.